Hello guys, welcome back to our channel for today's video. Ayan, repair natin itong cortina na ginawa natin 2009 pa ito. Nasa 15 years 15 years ago kung hindi ako nagkakamali. Ngayon ako sa math. So, yung tape nito guys is ayan, yung very common na nabibili natin sa department store or online. Grommet tape carton. So, ang nangyari, yung tape niya dito sa likod. So, yung tape niya sa likod na kinabit natin dati nagpulbos na sa sobrang init, sa sobrang katagalan. Nagpa-powder na siya kasi ako rin ang naglalaban nito. Sobrang katagalan at init, nagpowder na yung kanyang tape. So kailangan natin palitan. Stiffener niya malambot na rin kasi 15 years na nga naman. So yung tela niya maganda pa. Si owner, kahit ba may pambili kahit mayaman, nagtitipid din. So ayan, maganda pa yung tela niya. Ayan, gagawa natin ng re-repair natin yan. Lalagyan natin ng bagong tape. Yung bagong tape niya. Ayan guys, mapapansin nyo mas malayo yung distance ng butas ng tape. So sadya talagang ganyan binili ko para itama natin dito sa butas, kung eksaktong butas naman ng, kung kaparehong tape ang bibili natin doon sa tinanggal, hindi siya tatama sa mga butas. So ayan, gawin na natin. So ayan guys, ang distance ng ating tape, napansin niya mas malapad yung cut ko dito sa gilid. Ganyan yan kasi dito sa ilalim ng grommet tape may pleated shear pa tayo. So bali double yung kanyang cortina. Ito yung pinapantabon ko doon sa gilid para walang siwang yung bintana. Kapag ganyan kasi pantay lang, tapos may shear ka pa dito sa gilid, tutruk, tutruk, ayun, nakikita yung puti rito sa gilid. Tapos yung siwang ng bintana, mapasok yung liwanag. So parang useless yung paglagay mo ng makapal na kortina kasi mapasok pa yung liwanag. Nakikita din yung puti, pati yung rad ng puti. So itong technique ko guys, para tabon doon. Tabon na rin yung rad pati yung holder ng ating grommet tape. So kabit na natin. Ang aking background sound, background noise for magbibideo, mga tilaok ng manok. Ayan, tapos si Kuya Shopee, Kuya Lazada, padandaan ito may dinideliver. So yan, unang butas tatapat lang natin, tinatapat ko lang sa dating butas niya. Tapos mapansin niyo malayo yung butas ng tela natin. So ang ginagawa ko dyan, ganito lang, para magtapat yung butas. So kaya mas malayong distance yung
mas malala yung distance ng butas ang binili nating grommet tape para ma-adjust natin yung butas kung saan sa tatapat. Kasi kung kaparehong grommet tape lang bibili natin, minsan hindi nagkapare-pareho yung distance niya, malayo yung tela. So hindi naman pwedeng yung telang itupin natin ganito para tumapat yung butas dahil sasagwa sa harap, may pleats. So kapag itong tape ang tinupi natin ganyan para magtapat, hindi siya makikita dahil nasa likod siya ng kortina. Mga ganyang himol-mol pwede nga tanggalin pagkatapos na nantahin natin. Ngayon pala tandaan ko para align siya yung stiffener niya dito sa ilalim. Kasi yung allowance dito sa tuktok na ito na 1.5 dapat pare-pareho. Sa baba, kung ano yung tinupin natin sa taas, dapat kasing lapad, kasing laki din yung tupi sa baba. Ayan, ayan. Ay, labis lang ng konti yung stiffener, pero ay iipit na yan mamaya pag nilagay yung rings. Ayan. Kung ano yung tinupin natin sa baba, sa taas, ganun din sa baba, para yung stiffener niya dito sa taas ay magpantay, pati yung ayan, pagka hindi siya hindi magkaparehas yung tupi niya sa taas kasi sa baba, ang parang ganyan, maliit yung tupi sa taas, sa baba pala, ito tabingi, hindi siya tuwid. So ayan, dapat tuwid itong ating tape para hindi masagwan tingnan yung kortina, naka-taking-king yung kabilang side pagka hindi tuwid yung tupi ng ating tape. Ayan. Ayan, tumatabingi siya pag hindi siya pareho. Dapat ganyan siya, diretso. So ayan, tapos natin ikabit ang tape. Balik na natin yung kanyang dating rings. Maayos pa yung mga rings niya. Kulay antique yung kanyang kulay, kasing kulay ng curtain rod na nakalagay ngayon, yung kanyang existing rod. So after natin malinis yung mga pinagtastasan na sinulid, balik na natin yung rings.